Pinag-aralan na natin dun sa ating unang video kung ano ba ang exponent. Ngayon naman ay matututunan natin ang mga laws of exponent. Uunahin natin yung tinatawag nating product rule na nandyan sa taas kung babasahin natin ang sabi x raised to m times x raised to n is equal to x raised to m plus n. So dyan makikita natin na kailangan lang pala nating i-add yung mga exponent kapag magkaparehas yung number o yung bases. Okay? So, kukopyahin lang natin yan. Tapos, ang gagawin na natin ay i-add na natin yung kanilang mga exponent. 2 plus 3. So, magiging ilan na yan? Yan ay magiging 2 raised to 5. So, 2 plus 3 is equal to 5. Ngayon, ang ibig sabihin ng 2 raised to 5, gaya ng ating napag-usapan, na ang 5 o ang exponent na ito ay nagsasabi kung ilang factors. No? Let us have a review. Kung ilang factors ba, ilang beses mo gagawing factors ang 2. So, ibig sabihin, 5 times. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, meron na tayong 5 times na 2. So, paano natin kukunin ang value ng 2 raised to 5? So, 2 times 2 is equal to 4. Ba? Then, 4 times 2 is equal to 8. 8 times 2 is equal to 16. And then, 16 times 2 is equal to 32. So, ibig sabihin, ang ating final value, if we are going to simplify 2 raised to 5, that is equivalent to 32. Ayan. Okay, so dagdagan pa natin ang ating example. Okay, eto pa ang isa. 3 times 3 raised to 2. So, itong 3 na to, kita nyo, wala nakalagay na exponent. So, pag wala nakalagay na exponent, it means meron yan dyang exponent na 1. So, ang mangyayari, kopyahin lang natin yung base, o yung bases, para silang naman 3, then 1 plus 2. So, magiging ilan na? Ngayon, so ang ating answer is 3 raised to 3. Okay? Ang mga basa dyan, 3 raised to 3 or pwede ring 3 degree 3. Okay? Or 3 to the power of 3. Ayan, yan ang mga pwedeng paraan ng pagbabasa dyan, no? Sa exponent. So, ang kasunod ay kung gusto natin siyang i-simplify, okay, if we are asked to simplify it, so that is 3 raised to 3. Di ba? Ang ibig sabihin niyan ay 3 times 3 times 3. So, it means 3 times 3 is equal to 9. And then, 9 times 3 is equal to 27. So, it means to say, 3 raised to 3 is equal to 27. Okay? Ayan. Ganyan lang ating gagawin. Magdadagdag pa tayo na example para mas lalo nating matutunan. Okay, ito pa ang ating example. So, anumang number or numerical coefficient, halimbawa ito, meron tayo rito numerical coefficient na 1. So, that is just an invisible 1. O, kung ano man ang number na nandyan, kailangan mo munang i-multiply sa number din na nandun sa kabila. No? So, in this case, 1 lang naman yan, kaya 1 times 2 is equal to 2. And then, trabahuin natin ngayon yung x cube or x raised to 3 times x raised to 4. So, magiging x, and then, yung ating mga exponent, ano ulit ang gagawin? Ating i-add 3 plus 4. So, mangyayari dyan ngayon ay magiging 2x, then raised to 7. So, ganyan lang ang ating gagawin. Okay?
So, meron pa tayong isang example. Okay, ito pa yung ating isang example. So, yung R natin, ang exponent dito ay 3 at doon ay 2. Kaya ang mangyayari dyan ay R raised to 3 plus 2. Then, yung atin namang S. Okay, yung S natin, okay, meron tayo rito ang invisible 1. Huwag kakalimutan yan ha. 1 plus 3. So, magiging 1 plus 3 yan. 1 plus 3. Okay, now, i-simplify na natin. Yan ay R, 3 plus 2 equals 5. And then S, 1 plus 3 is equal to 4. So, ayan ang ating final answer. Okay? So, for our last example, okay, gawin natin itong ating last example. Okay, 4. Tapos dito may 4 din. So, the same base. Okay? Kaya, eto meron ditong 1 yan dyan. Of course, meron din yung 1. So, ang gagawin natin dyan ay kopyahin muna natin yung 4. Pareha sila 4 eh. Tapos, magiging, so kahit wag na natin yan isulat-sulat pa, di ba? Kasi pag sanay na tayo at mabilis na, di ba? Magiging, pwede na natin gawing direkta na lang. 1 plus 2 is equal to 3. Tapos, sulat mo naman yung A. 1 plus 2 is equal to 3 din. Okay, then simplify. Okay, what is 4 cube or 4 raised to 3? 4 times 4 is equal to 16. Diba? Tapos, 16 times 4 is equal to 64. Then, A. Okay. Kita nyo, mabilis lang. Hindi na natin kailangang isulat-sulat pa. Nung sa mga unang example natin, sinusulat natin yung process. Pero, para maging mabilis yung paggawa, pag sanay na sanay ka na, magiging mas mabilis at mas madali na sa iyo ang bagay na ito. Okay? Hindi tayo magiging mahusay sa math. Laging tatandaan, kung kulang tayo sa kasanayan. Kaya dapat lagi tayong handang magsanay upang sa math ay maging mahusay.